May mga tao na kapag may nararating na sa buhay, unti-unting nagbabago. Mula sa pagiging mapagkumbaba, nagiging mapagmataas. Mula sa pagiging tahimik, nagiging palabida. At mula sa pagiging mapagpasalamat, nagiging mapagmalaki. Hindi masama ang magtagumpay. Hindi masama ang magkaroon ng magandang trabaho, negosyo, buhay, anumang biyayang pinaghirapan mo. Ang problema ay nagsisimula kapag iniisip natin na tayo lang ang dahilan ng lahat ng ating tagumpay. Minsan, dahil sa dami ng ating nakamit, nakakalimutan nating may mga taong tumulong sa atin. Nakakalimutan natin may mga pagkakataong tayo ay bumagsak. May mga taong umaalalay sa atin. At higit sa lahat, nakalimutan nating ang bawat kakayahan, pagkakataon at biyaya ay nagbumula rin sa Diyos. Ang pagmamataas ay parang sakit na dahan-dahang sumisira sa pagkatao. Hindi ito agad napapansin sa simula, tila kumpiyansa lamang, ngunit habang tumatagal, nagiging pagmamaliit na sa iba. Nagiging pakiramdam natin na mas magaling tayo, mas matialino o mas mahalaga kaysa sa ating kapwa. Kapag may tagumpay, sa halip na matuwa tayo, inahanap natin ang kanilang pagkukulang. Kapag may nangangailangan ng tulong, iniisip natin na hindi sila kasing sipag natin. Kapag may pumuna sa atin, agad tayong nagagalit dahil sa pakiramdam natin ay wala nang dapat itama sa atin. Ngunit ang buhay ay may paraan ng pagtuturo ng mahalagang aral. May isang kasabihan na nagsasabing ang buhay ay parang gulong, minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Maraming tao ang naging matagumpay, ngunit nawala rin ang lahat. Maraming dating makapangyarihan ang natutong sumuko dahil sa mga pagsubok. At maraming dating mayabang ang natutong magpakumbaba matapos maranasan ang kabiguan. Hindi ito dahil gusto ng Diyos na tayo ay masaktan, kundi dahil nais niyang tayo ay matutong maging mapagkumbaba. Ang totoo, ang pagmamataas ay nagbubulag sa atin. Kapag puno tayo ng sarili nating galing, wala nang puwang para sa karunungan. Kapag iniisip nating alam na natin ang lahat, humihinto na tayo sa pagkatuto. Ngunit ang tao mapagkumbaba ay patuloy na lumalago. Marunong siyang makinig, marunong siyang tumanggap ng pagkakamali, at marunong siyang magpasalamat sa bawat biyayang natatanggap. Hindi sinasabing masama ang tagumpay. Ang babala ay tungkol sa kapalaluan kapag ang puso ay napuno ng pagmamataas. Madalas na sumusunod ang kapahamakan dahil ang taong mayabang ay hindi na nakikita ang kanyang mga kahinaan. Hindi na siya tumatanggap ng payo at hindi na siya handang matuto. Kaya kung may biyaya kang natatanggap ngayon, magpasalamat. Kung may tagumpay kang tinatamasa, manatiling mapagkumbaba. Kung may kakayahan kang wala sa iba, gamitin mo ito upang makatulong, hindi upang magyabang. Tandaan natin na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kung gaano tayo kataas sa paningin ng tao. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung paano natin ginagamit ang ating biyaya upang makatulong at makapagbigay inspirasyon sa iba. Darating ang panahon na mawawala ang pera, mawawala ang posisyon, mawawala ang kasikatan, ngunit ang mabuting pagkatao at mapagkumbabang puso ay mananatili. Kaya bawat tagumpay, huwag kalimutang yumuko sa Diyos. Sa bawat biyaya, huwag kalimutang magpasalamat. At sa bawat pagkakataong umangat ka sa buhay,
Huwag kalimutang alalayan ang mga taong nangangailangan. Sapagkat ang tunay na dakila ay hindi ang taong maraming ipinagmamalaki, kundi ang taong maraming dahilan para magyabang, ngunit pinipili pa ring magpakumbaba. Naway, piliin nating maging mapagkumbaba sa panahon ng tagumpay, matatag sa panahon ng pagsubok, at magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang taong marunong magpakumbaba ay hindi kailanman mababawasan ng halaga. Sa halip, lalo siyang itinataas ng Diyos.